Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Ang next report ay mula sa Manila Bureau at kahit na napanood na ito ng iba sa inyo, pasigit pa nung papanoorin pa rin ito ulit. Isa ito sa mga requested delivery. Kung mata sa Korean novela, ito ang KNN Rewind. Okay na natin patagalin na itong report ni Apple tungkol sa Shine Kids. Aray ko. Araw-araw, ito ang itsura ng Quezon Avenue. Kahit saan ka tumingin ay nariyan ang mga rumaragasang jeep, truck at kotse. Bukod sa maingay, mausok at maalikabok, ito ay mapanganib. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang masagi ng mabibilis na sasakyan. Sino ang may gustong maglagay sa ganitong klaseng paligid? Sila ang mga bida ng kalsada ng Quezon Avenue. Kung mapapadaan ka rito, Jack, makikita mo sila. Minsan, nasa island, minsan, sa mismong gitna ng kalsada. Bakit pakalat-kalat sila rito? Nasaan ang mga magulang nila? Bakit hindi sila pumapasok sa eskwela? Naisipan namin kaibiganin ang ilan sa mga batang ito. Ang hirap! Tumatalikod, yumuyuko, at bihirang makipag-usap. Hindi namin sila pinilit. Nag-obserba na lang kami at baka may makitang bata na pwedeng sumagot sa mga tanong namin. Siya si Bulundoy. Sa liit ng kanyang pangangatawan, hindi halatang 11 anyos na siya. 11 anyos? Hindi ba dapat nasa classroom siya ngayon? Nag-aaral ka pa ba? Na po. Hindi ka na nag-aaral. Natanggal na po ako. Bakit ka natanggal? Hindi po ako pumapasok. Bakit hindi ka pumapasok? Wala po kasi may pera. At dahil sa kakulangan ng pera, napilitan si Bulundoy na magtrabaho. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano tong ginagawa mo, ano tong trabaho mo? Nagpupunas po kami ng sapatos para pangkain po namin. Paano nyo ginagawa yon? Maakit po kami sa jeep. Pupunasan po namin ng mga sapatos. Pagdating po namin sa dulo, mangihingi na po kami. Simple lang pakinggan, diba? Pero kadalasan, nakokompromiso ang kanilang kaligtasan. Hindi pa delikado sa inyo? Delikado rin po. Pag magpupunas po kami, pag go, tatalong po kami, tapos isasalubong po yung kotse. Delikado para sa kanila pag nag-go, tumatalon sila. Minsan nadadapa sila. Yung mga driver Wala sila rin. Pati sila driver kasi, nabubunggo. Kasi, minumura kami. Hindi kasi nagpipreno. Diretso na diretso. Mapanganib talaga ang ginagawa nila. Ang nakakalungkot pa, hindi ito natutumbasan ang kita nila. Isa po, 50. Pang malakas, 100. Ayun, mo lang. Balik mo lang! Kasi bisa ko sa init, tignan ako ng pera niya kasi ginagawa niya. Binibili pong pagkain. Sinamahan kami ni Bulundoy sa bahay nila. Dumaan kami sa makikitid at madidilim na iskinita sa pagitan ng mga dikit-dikit na bahay hanggang sa makarating sa kanilang tahanan. Dito umuwi si Bulundoy. Ang maliit na kwartong ito ang nagsisilbing lutuan, kainan at tulugan ng kanyang buong pamilya. Sa isang sulok ay naroon ang mga gamit na sana'y pang-eskwela, pati ang kaisa-isang libro na di naman daw niya nabasa. Naroon din ang iniingatan niyang alkansya. Nakilala namin si Lola Ines, ang lola ni Bulundoy. Ayon sa kanya, di nila alam ang ginagawa ni Bulundoy araw-araw. Hindi. Kasi tatakbo na lang yan. Tapos, siyempre, hindi naman din masundan ng nanay dahil may anak siyang mga maliliit. Yung kinikita po ni Bulundoy, nakakatulong po ba yun sa pamilya niya, sa sarili niya? Minsan nag-aabot yan ng 20, ganyan, pagka walang-wala sila. Kasi minsan walang trabaho yung pamangkin ko. Pero hindi alam ng pamangkin ko na galing pala yun doon. Pag nakitaan ko na may pera, nuhulog ko dyan sa sa akansya.
Kasi para pamili man lang niya ng damit, kung madala siya dun sa katulad yung sa Bantay Bata o di kaya sa Boys Town, siguro makatapos siya ng pag-aaral. Pero kung dito lang, malamang na hindi. Isa lamang si Bulondoy sa pagkarami-raming mga batang gumagala sa kalye, namamalimos, nagbebenta ng basahan o nagsususyay. Iba-ibang trabaho, ngunit pare-parehong napagkaitan ng mga karapatan na dapat ay tinatamasa nila. Ano ba ang pangarap mo? Sana. Engineer po. Anong pwede mong gawin para makapaging mga pangarap mo? Mag-aral po na mabuti. Isa ngayon tapos hindi yun ang mga pangarap mo. Ewan po. Ewan ko. Yung mga batang nagtatrabaho sa lansangan ay considered mga street children yan. Yung mga walang pamilya na nakikita namin dyan sa kalye, dinadala namin sa mga centers and institution namin for street children. Mayroon din kaming mga educational assistants sa mga street children. Mga street children na napababalik namin sa eskwelahan. Binibigyan namin sila ng mga assistance for school supplies. Eh bakit tinatanggihan ng mga bata ang mga programang ito? Ayun po namin. Nalilinis po kami doon. Pinapahirapan kami. Alam mo, kahit papano, if you are in a center, very structured ang buhay dyan, no? Well, we have to wake up at a certain time, tutulong ka sa mga gawain sa bahay. Ayaw nila yung mga structured living, no? Yun ang ayaw nila. Hindi ko maiwasang mag-isip kung mayroon pang ibang posibleng solusyon sa problema ni Bulondoy. Mas maganda sana kung ang solusyon ay pangmatagalan. Kailangan mayroon yung may tutulong talaga dito sa amin na yung magbigay ng katulad dito may nagbabasahan, yung kunting puhunan na trabaho. Is a national problem. Ang employment naman talaga, ang mga magulang din mismo ang walang hanap buhay. Alam naman natin lahat na unemployment is so high dito sa Pilipinas. Either unemployed, underemployed ang mga magulang ng mga bata niya. Matatapos na ang araw. Si Bulondoy naroon pa rin sa gitna ng kalsada. Nagpupunas ng sapatos para sa kaunting halaga. Nakakalungkot na umalis kaming wala man lang nagawa para matulungan sila. Pero ang problema ng mga batang ito ay may mas malaking dahilan at ang solusyon dito ay hindi namin kayang ibigay. Sana ay matugunan ng mga kinauukulan ang kanilang kalagayan. Sino ba naman ang may gustong pag-alagala sa lansangan? Ang mga musmos na pag-asa sana ng ating bayan.